Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan, lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas. Inaanyayahan po namin kayo, samahan nyo kami sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, araw ng Huwebes. Ika-17 na sa buwan ng Disyembre taon 2020, palatuntunang Stana Balikatan para sa Sulong Quezon. Siyempre, ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan, maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki, anak na magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po at samahan niyo po kami sa pang-Huwebes na edisyon ng programa Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon, si King Formaran po. Ang palatuntunan ito, mga ka-stand up, mapapakinggan nyo pa rin sa iba't ibang mga impilan dito po sa ating lalawigan, kagaya ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan, 98.9 Love FM, 93.3 Radyo Serbisyo sa Bayan po ng Gumaca at 98.1 Supreme Radio sa bahagi ng Tagkawayan, Quezon at mapapakinggan niyo po kami mga taga-Infanta 92.7 Spirit FM at mapapanood nyo ang palatuntunan ito sa pamamagitan ng broadcast Channel 6. Narito na ang headline ng ating mga balita. Sa balitang nasyonal, dry run para sa face-to-face classes isasagawa na sa Enero. Face-to-face classes hindi compulsory. Face mask, face shield, mandatory paglabas ng bahay at provincial buses balik operasyon. Balitang lokalidad, SK Chairman Roldan Garcia bagong KKDAP Regional President. Pinaigting ngayong panahon ng simbang gabi ang police visibility. Gayun din ang bayan ng General Luna pagkakalooban ng mga rescue vehicle at service ambulance. Tausul, multi-stakeholders advisory board binisita ang SM City Lucena. At sa balitang showbiz, aspiring singer at actor John Gabriel gustong pagsabayin ang singing at acting career. At narito na po ang detalye ng ating mga balita, mga kaistan. Inanunsyo ng Malacanang kamakailan na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Department of Education na magsagawa ng dry run o pilot implementation ng face-to-face classes sa Enero 2021. Pero dapat nasa lawless area o modified general community quarantine ang mga paaralan natin. Voluntaryong papasok ang mga estudyante. May written consent para sa mga magulang at estudyante sa health standards sa paaralan, tahanan at transportasyon. Ayon kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, may checklist din na dapat sundin ng mga paaralan para matiyak na masusunod ang health standards kontra COVID-19. Kasama umano rito ang physical distancing sa mga classroom, availability ng face mask, face shield at hand washing facilities. Sakaling masama sa dry run ang isang paaralan, may schedule din ng pagpasok sa klase ang mga estudyante. Bukas naman ang ilang eksperto sa pilot implementation ng face-to-face classes. Siguraduhin lang nila na ma-maintain ang physical distance at nakasuot ng mga face mask ang guro at mga bata ayon kay Dr. Maricar Limpin, ang Vice President ng Philippine College of Physicians. Ayon naman kay Senator Nancy Binay, hindi dapat madaliin ang dry run
kung hindi handa ang mga paaralan at local government unit. Para sa National Parents Teachers Association Federation, hindi magpapabaya ang pamahalaan sa dry run ng face-to-face classes. Samantala, ayon kay PTA Federation President Willie Rodriguez, hindi naman ito compulsory at sa mga ayaw ng face-to-face classes, magre-request sila na mag-stay sa mga modular na sistema. Tiniyak naman ng DepEd na batid nila ang race factor sa mga bata sa paaralan. Ayon sa DepEd, nagsumiti na ang regional directors ng mga paaralang nominado para sa dry run na dadaan sa evaluation at tutukuyin ngayong Disyembre. Kapag napili, dadaan sa orientation, mobilization at readiness confirmation ang paaralan bago ang actual na dry run. Ayon pa sa DepEd, maituturing na shared responsibility ng ahensya, LGU at mga magulang ang pagbabalik eskwela ng ating mga kabataan. Hindi compulsory at dapat voluntaryong face-to-face classes sa mga lugar na may mababang panganib ng transmission ng COVID-19. Kaya kailangan pa rin magsumite ang mga magulang ng permiso para makasali ang kanilang mga anak. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, sa Enero 11 hanggang 23, 2021 ay magkakaroon ng dry run para sa face-to-face classes na imomonitor ng Department of Education at ng COVID-19 National Task Force. Habang sa huling linggo ng Enero ay ilalaan ang submission reports na kinakalabasan ng pilot face-to-face classes at evaluation para sa final na rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa timeline na binigay ng DepEd, susumiti ng Regional Directors kay Education Secretary Leonor Briones ang listahan ng mga nominadong eskwelahan bago o sa Disyembre 18. Habang si Briones ang pipili ng pilot schools sa December 28 na susundan ng orientation, mobilization at readiness confirmation ng mga eskwelahang mapipili. Ayon naman sa kalihim, ilang mga eskwelahan na nasa probinsya at lalawigan ang nagpahayag ng interes para sa pagsasagawa ng face-to-face classes. Noong Lunes ay inaprubahan ni Pangulong Duterte at ng gabinete ang rekomendasyon ng DepEd para sa dry run ng face-to-face classes. Samantala, mandatory na ang pagsusuot ng face mask at face shield sa lahat ng mga pampublikong lugar sa ating bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ito ang napagkasunduan ng bagong pulisiya ng Interagency Task Force on COVID-19 upang maiwasan pa ang pagkalat ng sakit na ito. Kung dati ay sa establishmento o sa mga mall lamang ang pagtatakda ng pagsusuot ng face shield, ngayon ay maging sa mga pampublikong lugar na din. Nilinaw ni Roque na ang pinapayagan lamang na takip sa mukha ay full face shield, ibig sabihin mula sa noo hanggang sa baba ng mukha ng isang tao. Sa ganitong paraan umano, mabibigyan ng dagdag proteksyon ang publiko para makaiwas si COVID lalo na ngayong holiday season. Umapila rin sa publiko ang pamahalaan na iwasan muna ang mga matataong lugar at maging mga enclosed areas kundi maging ang pagsali o pagsasagawa ng social gathering ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pinayagan na ni Pangulong Duterte ang pag-arangkada muli ng mga provincial buses. Subalit, nilinaw ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na tanging point-to-point na ruta lamang ang papayagan. Kasabay ng gagawing pagpapaluwag pa sa ekonomiya ng bansa. Ayon pa kay Roque, na inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng local government units at ang pagbabalik ng provincial buses. Ang Department of Transportation at LTFRB magtatakda at maglalabas ng guideline tungkol sa kautusan. Nauna nang sinuspindi ng gobyerno ang lahat ng klase ng transportasyon nang pasimulan ang lockdown noong nakaraang Marso. Sa balitang lokalidad naman, mga kababayan magtatrabaho at patuloy na titiyaking walang kabataan ang mahuhuli, makukulong o kaya naman madidisgrasya dahilan sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Ito ang ipinahayag ni SK Chairman Roldan Garcia
anang bahagi ng ibabang dupay sa lungsod ng Lucena matapos itong manumpa kamakailan bilang katuwang ng kapulisan sa pagsiguro sa kinabukasan ng kabataan at bawat pamilya. Sinabi nito na maliban sa titiyaking maiiwas ang mga kabataan na malulong sa masamang bisyo, idinagdag pa nito na tutulungan din niya ang kapwa kabataan na hindi mahikayat ng ibang grupo para sa madugong pakikibaka ng mga ito o anumang terorismong gawain sa pamamagitan ng programa ng kapulisan na Moral Recovery at Rehabilitation. Naniniwala itong maisasalba ang kinabukasan ng mga kabataan. Nabatid na ang KKDAT ay ang kaisa kasama maigting na kampanya para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Matyagang pinupuntahan ng mga police mobile ng Lucena City Police Station ang mga simbahan at iba't ibang lugar dito na nagsasagawa ng misa ngayong mayroon ng simbang gabi. Layo nito, ayon kay Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea, Chief of Police, na dito dapat bahagi ng kanilang police presence of visibility, gayon din ang pagtiyak na hindi nasasamantala ng ilang gumagawa ng krimen ang mga nagsisimbang gabi. Kabilang din sa tinitingnan ng mga ito ay kung sumusunod ang mamamayan at dapat may suot na face mask at face shield. Magugunitang nagpalabas minsan ng kautusan ang opisina ng alkalde na may community service at magbabayad ng penalty ang marami sa mahuling may paglabas sa health protocols. Tuwan-tuwa naman ang mga mamamayan sa Hinaraluna, Quezon dahil sa ipinagkaloob kamakailan ni Congresswoman Helen Tan ng 4th District ng ating lalawigan na rescue vehicle at ambulance service. Magugunitang bago ito, marami ng bayan sa lalawigan na napagkalooban ng mga nasabing sasakyan na pinakikinabangan na ngayon ng marami. Ayon kay Congresswoman Tan, na ang nasabing mga tulong bahagi ng kanyang serbisyong tunay at natural ang tulong sa ating mga kababayan sa ating lalawigan. Mula sa sariling sikap program ni Congresswoman Helen Tan, nagkaroon ng bagong ambulance at rescue vehicle ang bayan ng Hinaraluna. Kagaya ng iba pang rescue vehicle at ambulance, ang mga ito ay libreng magagamit ng ating mga kababayan. Binisita ng mga opisyal ng Tactical Operations Wing Southern Luzon o TAUSUL Multi-Stakeholder Advisory Board ang ilan sa kanilang mga membro para makipag-meet and greet kahapon sa isang SM City Lucena. Sa membro ng board at nagkaroon ng pagkakataong madalaw ang grupo at napag-uusapan dito ang mga planong programa sa hinaharap. Pinag-usapan din sa meeting ang mga papel at responsibilidad, gayon din ng mga pulisiya sa bawat membro ng MSAB. Pinangunahan na Major Shapno, Assistant Chief ng Strategy Management Personnel, Lieutenant Sardenya, Staff Sergeant De Castro, Airman Second Class Olan sa bahagi ng MSAB at Aldrin Buenaventura, Regional CRS Manager for South Luzon 4 at Ms. Lilibet Azores, PR Consultant for South Luzon 3 and 4 and 5 sa bahagi ng SM City Lucena. Isa sa layunin ng board na mapalakas ang partnership nito sa mga stakeholders at makalikan ng malakas na suporta mula sa kanila para sa Philippine Armed Forces Strategy Map to TAUSUL Strategy Map. Nagpasalamat ang mga bumubuo ng MSAB sa mainit na pagtanggap sa kanila at umaasa silang sa mga darating na panahon ay magkakaroon sila ng pakinabang na programa. At sa lagay ng panahon, mayroong binabantayang na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 800 kilometers east ng Davao City na nakaapekto sa bahagi ng Mindanao Region at eastern part ng Visayas. Samantala, nakakaapekto naman sa Luzon region ng northeast monsoon. Ang Metro Manila at karatig ng mga lalawigan kabilang ang Quezon ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may magkakahiwalay na mahinang pagulan. Magaan hanggang katamtamang hangin na magmumula sa hilagang silangan ay mangingibabaw ang tubig sa baybayin ay bahagyang hanggang katamtaman.
Sa balitang showbiz natin mga kaistan, determinado at focus ang aspiring singer at actor na si John Gabriel na tuluyang pasukin ang magulo at masayang mundo ng showbiz. Siya ang bagong talent ng veteranong manager na si Daddy Wawi Rojas na mas kilala na nakadiscover noon kay Mayor Isko Moreno. Handang-handa raw siya sa larangang pinasok niya. Passion ni John ang singing na noong high school ay naging member siya ng isang rock band, naging bahista at singing vocalist. Nakahiligan din niya ang hip-hop na tito niya ang nag-influence sa kanya. Bukod doon, nagbi-beatbox din at pumapalo siya ng drums. Aminado si John na ang nanay niya nag-push sa kanya para unting-unting tahakin ang pagiging artista. Kaya go sa mga auditions kasama ang nanay niya. Unti-unting nagugustuhan na rin niya ang ginagawa niyang pag-audition. Ngayong may bagong kanta si John na O Pilipina at likha ni Brian Honor, pumapalo na ito sa radio station ng Barangay LS 97.1 FM. Sa katunayan, nasa top 4 na most requested song ang kanyang awitin. Sa ngayon, pagpapaganda ng katawan sa gym ang kanyang pinagkakaabalahan. At ngayong may pandemya, nagkaroon daw siya ng oras at banding sa family niya na kanyang inspirasyon sa pagpasok sa showbiz. Kahit daw nasa showbiz na siya, pagsusumikapan pa rin niyang makatapos ng pag-aaral dahil nasa second year college na siya ng Kursong Tourism Management. Kasama si John sa upcoming movie nila ni Ken Chan at Rita Daniela na may First and Forever, nagawa ng Heaven's Best Entertainment at sa direksyon ni Louie Ignacio. Ginampanan ni John dito ang isang barkada ni Ken Chan at giit nito hanggat maaari gusto raw niyang pagsabayin ang singing at acting career dahil pareho sila ng hilig. Si John Gabriel ay dating naninirahan sa Barangay Gulang-Gulang sa lungsod ng Lucena kasama ang kanyang ina na si Malu Abana Lizniana. At yan po ang ating tinampok na mga balita ngayong araw na ito mga kababayan. Dito po sa ating palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw na ito. At samahan niyo pa rin kami sa ating iba't-iba't mga mahalagang pag-uusapan sa edisyon ng ating pagtalakay mga kababayan. Partner? Oo, parang yung artista eh. Similar eh, kamukha. Mo? Hindi, nung anak ni doktora, yung isang doktor na lalaki, kamukha. Hindi naman ako, ikaw naman. Kamukha, di ba? Kamukha ng anak ni doktora. Na doktor din yung sumasayaw na binabanggit mong Kasi kung ikaw bata-batang yan, artista. baka Hindi nga ako. Hindi yung kanyang... Hindi nga ako. Hindi ako yung anak ni Doktora Helen. Teka nga, pasilip nga ulit saglit sa mukha mo. Hindi ako, hindi ako. Diba? Pwede kang pamalit dun sa mga Hindi. namayapan Bata ng yun aktor. eh. Hindi naman na tayo bata eh. Kamukha talaga nung anak ni Doktora. Na doktor din yung pinipicture Pero mo nga. marami nagulat yan sa hair mo ha. Parang hinimod ng... Baka. Ano ba yan? Parang pinlansya ng... Hindi. New look yan eh. Siyempre, gusto ni Direk Robbie eh. Ay, may nabago ba? Meron. Magaling magpapuli sa nating ano rito eh. Plus si Doc Bang. Si Director Robbie pa. Oh, parang may doktor pa kaya. Si Dr. Kim, si Dr. Helen, marami ha. Sa mga kakabukas lang po ng inyong transistor radio, samahan nyo kami ha. Doon sa mga kakabangon lang, mga kababayan, sa mga umiinat sa umagang ito, mag-exercise tayo tuwing, may ganun kanta, di ba partner? Hindi ko inabot siya. Anong inabot mo? Mga modern na. Ano? Masyadong inabot yun. Kung aga-aga naman, nagsisinungaling ka Hindi agad. naman. Madalang naman ako makinig ng musiko eh. Pero Most of the maganda time, yung news ang sinabi ni- Nino? Issue ngayon sa Department of Education, yung pinahayag ni Secretary Leonor Briones, yung face-to-face classes, pinaghahandaan na ng kagawaran sa susunod na buwan, Enero, taong 2021. Favorable ka ba dito? Well, basta dun sa mga low risk, pwede yan. Salamat kay Dr. Hermogenes Panganiban. Naging panauhin natin siya. Salamat po, Dr. Panganiban, sa paanyaya namin na pinaunlakan mo po. Pero tama yon na dapat yung mga Low risk area lang. area. No? Yung
magkaroon ng face-to-face classes kasi delikado ito sa part ng ating mga estudyante. Alam mo naman, mas mahina pa yung kanilang resistensya. Sa eskwelahan, hindi na iiwasan yung pagdidikit-dikit ng ating mga estudyante. Oo nga. Kaya lang, so tingnan natin kung ano mga susunod na magaganap. Sa mga susunod po na edisyon din ng ating palatuntunan, higit nating pag-uusapan yan, sisikapin po natin magkaroon ng kabalitaan mula po mismo sa kagawaran ng edukasyon. Pero pansamantala, kagaya po ng dati, mapapakinggan natin at mapapanood ang pagbati at paghangad ng maligayang Pasko ng masipag na kinatawan ng 4th District ng ating lalawigan. Panoorin po natin, Congresswoman Dr. Angelina Helen Taan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga kabalikatan sa Distrito 4, mahal kong mga kalalawigan. Mula sa aking mahal na kabiyak, Engineer Ronel Tan, at sa aking mga anak, 10 ng aking mga kapamilya at tanggapan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pakikisa sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Nakaiba po ang Pasko ngayon dahil nasa gitna tayo ng isang pandemya. Isang krisis pang kalusugan na kumitil sa marami nating kababayan at nagdulot ng hindi maisip na hinagpis at lubos na paghihirap sa marami sa atin. Nagbago man ang panahon ng ating kalagayan, ngunit nananatili pa rin tayong totoo sa diwa at layunin ng Pasko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang Pasko, pagbibigayan, pagmamahalan, at ang paniniwala na sa likod ng takip silim ay may bukhang liwayway. Nasa gitna ng unos ay ang pagguhit ng bahaghari at pagsikat ng haring araw. At sa harap ng maraming hamon ay ang tiyak na tagumpay. Naniniwala po ako na sa ating pagkakapit kamay, sa ating pagtutulungang iahon ang mga nangangailangan nating kababayan, at sa ating pakikipagbalikatan upang umasenso ang ating bayan at lalawigan ay ang naghihintay na masaganang bukas. Sa gitna po ng ating payak na pagdiriwang, umaasa ako na lagi nating aalalahanin at isasama sa ating mga dasal ang marami sa ating mga kababayan na unti-unting bumabangon mula sa mapinsalang Super Typhoon Rolly at Bagyong Ulysses. Gayon din ang maraming may sakit na pasyente ng COVID-19, kasama na rin ang hindi mabilang na nawala ng kabuhayan at trabaho dulot ng pandemya. Kapit lang po mga kasama. Simple lang or simple man ang ating pagsasalu-saluhan sa ating hapagkainan, hindi man po kumpleto ang ating pamilya. Marami man ang problema at hamon tayong hinaharap. Ang mahalaga, taglay natin ang matapang na determinasyong bumangon muli. Lakas ng loob upang tapusin ang ating magagandang nasimulan at nag-aapoy na pagpapasya upang ipagpatuloy ang ating laban. Kaya natin ito sa awa ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin at sa ating sama-samang pagdadamayan at sa pamamagitan ng ating sariling sikap at sipag. Nawa ay sumaating lahat ang saya at pag-asang handog ng tunay na Kapaskuhan. Isang mapagpalang Pasko sa ating lahat. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon sa mga nakikinig, nanonood sa atin via FB Live ng Stand Up. Magandang umaga, lalo tigit sa mga constituents ni Vice Mayor L.A. Ruanto sa bahagi po ng Infanta Quezon. Yan. Magandang umaga po uli, ha? Pero unahin natin ito, partner, ha? Itong magandang babaeng kaibigan ng ating floor director, ha? Yung Shantic Beauty Lands, pag po gusto nyo magpaganda at magpaayos sa sarili, mula ulo hanggang pa, ayan po, Shantic Beauty Lands, owned and managed by the beautiful Ma'am Chari Reyes. Ha? Diyan po yan sa bahagi ng Magallanes Street, lungsod ng Lucena. Kasama rin sa ating binabati ang araw-araw na alas 5 pa lang ay nakatutok na. Si Paring Manolo Rehio ng BJMP, si Maring Rona Mijares na nasa United Kingdom, ang Pacific Mall General Manager, Miss Katahabrika, at ang assistant niya, itong magandang si Miss LB Abinido. Of course, ang isa sa maganda, si Miss Lilibet Azores ng SM City Lucena. Kasama yung sidekick niya, si Warren. At of course, si Alwin Uy, ang NFA Cebu Assistant Regional Director. Kasama rin si Paring Erwin Rolle. Pag bibili kayo ng mga gitara, punta kayo doon sa music store niya. Dito po yan sa lungsod ng Lucena. Kasama rin sa binabati natin na hindi natin pwedeng kalimutan ang mga pulis na matyagang nagbabantay habang tayo natutulog sa buong magdamag. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea, ang hepe ng Lucena Police, at kasama yung lista niya, yung classmate niya, ang ating Deputy Provincial Director for Admin. Baka maging Provincial Director dito. Si Police Colonel William Angway. Of course, kasama dyan si Major Platino ng Tagkawayan. Good morning kay Mayor Carlo at kay Vice Mayor Liwanag. Kasama rin dyan, sino pa? Itong ating si Police Major Tabernilla, ang Deputy Chief of Police ng Lucena. At of course, si Mayor Gayeta. Sino pa? Si Mayor Dondon Alcala, kasama si Kuya Mark Alcala. Si Bukal Eduarte. At saka si Ate Malin ng Public Market, kasama si Kuya Johnny Decena. Kasama pa dyan, si Bukal, Iris Armando ng 4th District. Si Ma'am Betso, madalas siya na nanonood at palagi niyang sinusubaybayan ang dress ng ating partner na hindi raw nag-uulit ng damit. Totoo ba yun? Siguro nga. Kasama rin dyan, sino pa? Hindi ko maintindihan yung binabasa kong yan. Yung graphic sales, digital photo, mahal dito Nandiyan sa bahagi ng site, pero magaling mag-cover yan. Siyempre, itong mga nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ko sa loob ng tanggapang ito. Si Kayla Arela, si Yena Buel, si Artesa Villapando, si Joser Quindosa, si Lablin Turbo, si Lucy Purtos, at siyempre si Ate Lucy, ang aming chief cook dito. Ito po ay bahagi ng Stan Lucena. Sino pang aking nakakalimutan? Si Engineer Narciso Boots Bautista. Napakagaling pumadyak. Siya po ang team leader ng Team Spartan. Magandang umaga po at salamat. Siyempre, batiin din natin sa ating palatuntunan ang araw-araw po tayong tinututukan sa ating pagtalakay Lunes hanggang araw po ng Linggo. Ang may-ari ng The Executive Corner, matatagpuan po yan sa bahagi ng 126 Escobar Street, Burgos, Lopez, Quezon, ang Oriarte Office and School Supplies Trading, pagmamayari ni Konsehal Dan Oriarte. At gayon din, batiin natin ang good morning si Neil Ivan Ramos ng Tiaong Quezon, si Ma'am Merly Pisigan, Sir Alex Sena, Sir Algat Soleta, Sir Alan Sales ng Bayan po ng San Antonio, Sir Darius Castor at Sir Noel Dasilio, si Ma'am Opelia sa bahagi ng Gumaka. Lagi niya binabati yung mga nasa Batsing
sa tapat ng bahay ni Congresswoman Helen Tan. Gayon din si Warren, gwapong-gwapong si Warren Laurora. Good morning sa inyo pong lahat. Sa araw-araw kaming sinasamahan yung mga nagbe-breakfast partner, yung mga ang ginagawa, naglilinis ng bahay, naiiwan sa inyong tahanan, naglilinis ng mga kalat kasi yung mga amo nyo, no, pumasok na sa kanilang trabaho. Marami pong salamat sa inyong matyaga at patuloy na pagtangkilik sa palatuntunang ito. Alam mo, sabi nung kausap ko sa telepono kahapon, Hindi kahit pa, kasi hindi ko naman narinig na siya nga nag-usap pala, kayo. sabi niya, kahit pala wala si Dr. Helen Tan sa area dahil marami ring gawa sa Kalakang, Maynila, lalo na sa Kongreso, si Dr. Helen Tan. Para rin naroon, sabi ko, bakit naman? Matindi yung anak niya, yung si Atty. Mike Tan. Siya yung nagre-represent kadalasan kasi naghahati-hati sila ng area ng trabaho. Si Atty. Mike Tan ang talagang madalas kasama ni Bukal Olay Duarte na nagre-represent kay ma'am sa pamamahagi ng ayuda at kung ano-ano pa. Alam mo yung mga napakahalaga sa panahon ngayon, yung serbisyong medikal. Hindi naman nakakapagtaka Lagi siya yan. lagi ang Kung si Atty. nagdadala. Mike Tan ay madalas na nakikita ng marami nating kababayan na in behalf ng kanyang nanay, siya yung may bitbit Oo ng nga. mga ayuda kasi ang anak naman talaga ay nagmamana sa kung ano yung nakikita, sa lalo tigit yung mga magagandang ginagawa ng kanilang magulang. Siyempre, mga magulang, wala namang gusto na gumawa ng hindi tama ang kanilang kapamilya. Itinuturo dyan. At yan yung ginawa ni Dr. Helen Tan. Itinuro yung mga mabubuti na makakatulong doon sa, hindi lang dahil nasa larangan sila ng politika, kundi ito talaga yung kailangan. No? Lahat po ng ating mga kaubayan, dapat ganito yung maging takbo ng ating mentalidad. Turuan po natin ang tama. Hindi lang dahil papasko na partner, ha? Dapat araw-araw tayong maging mabuti sa mata ng ating kapwa at ng ating dakilang lumikha. Oo. At saka pala, alam mo naman, Ano? direct magpapasko na kaya ayaw ko nang masyadong pumupuna sapagkat Kala ko naman, naghahanda ka na ng sobrang pula. kasi I mean, O naghahanda ka na ng safe na lugar kasi na pagtataguan para hindi ka makita ng inaanak mo. hindi naman kasi alam mo, kaya ko ito binabanggit kahapon, no, isang araw merong nagte-text daw sa aking 24,000 cellphone bagang. Doon sa aking Samsung, hindi, Samsung pala, mali. Oo. Doon sa Samsung may nagte-text na humihingi ng rescue ang sabi, partner, sir, ma'am, na sabi nakalagay pa, sir, gwapo eh. Hindi naman ako yun. Naku, naumpisahan talaga Teka, ng ulitin ko. maagang pagsisinungaling hanggang sa Hindi naman. matapos tayo, ganyan Hindi yung naman. ginagawa, no? Hindi naman, so yun yung tawag nila sa akin. Tanungin mo sila kung naniniwala sa'yo. Siguro eh. Siguro, yan ang paniwala mo Kita eh. mo, yung pamangkin ko, si Marhil, ang pogi kita mo naman Ayun pamangkin mo, walang duda. Dito ka na nga lang sa tabi ko, Teka kaysa muna. dito sa tiyo mo. Nawala sa sabi ko. So may humingi po ng rescue sa atin, walang biro. Tulungan daw sila na kalampagin or tawagan ng pansin ng ating provincial treasurer, provincial administrator, provincial accountant. Dahil po, ayun po binerify ko po ito, binalidate ko po, yung mga permanente, ang items sa Quezon Memorial, Quezon Medical Center, yan pong ospital ng Parang gobyerno. ano sasabihin mo. Hindi naman, Memorial Cemetery, hindi yun. Parang yun yung Hindi naman, Quezon Medical Center na dating Quezon Memorial Hospital. Yan po yun, pampublikong ospital. 35% ng budget ng probinsya, dyan po inilalaan. Anyway, Ilan hindi ang daw, empleyado dyan? well, hindi ko nakuha yung figure pero marami ang empleyado dyan. Hindi bababa ng 200 palagi ko ang empleyado dyan. Baka hindi lang. So ngayon, hindi pa raw sumasweldo yung mga permanente dyan. Ngayon, sabi nung isang dinouble check ko, ang istorya pala, kinonfirm sa akin na hindi pa nga sumusuldo yung mga permanente. Subalit, noon daw 14, nung 14, yung 14-month bonus nila ay nakuha nitong Monday lang na dapat ay no November 16 onwards. So, sa tingin nila, delay. Ulitin mo, kailan? Yung daw 14 months ng mga taga dyan sa ospital ay nakuha lamang nitong nakaraang Lunes. Kailan ba talaga dapat natatanggap yan? Dapat November 16 onwards. Sa bagay, mula 16 pataas. So sa tingin nila ay delayed. Nung Monday lang nakuha, ano ng petsa ngayon, di ba? Anyway, At least natanggap. natanggap. So ngayon, ang problema, may kinausap ang isang board member para, alam mo na, mas reliable yung ating source. Sabi ko, sir, ano po kaya ang problema? Totoo po ba na yung mga empleyado natin dyan sa bahagi ng ospital ng Quezon Memorial Hospital na yan, Quezon Medical Center na yan, ay hindi pa nasoldo? Bakit po kaya ganun, Bukal?
Anong sabi? Actually, ganito yan, King, ha? Sabi niya, yung mga frontliners, mahigit 200 ang empleyado ng Quezon Medical Center na yan, ay frontliners, meron niyang 3,000 dapat tanggapin kada buwan. So, 4 na buwan yan. Halimbawa, 4 months na mula noon. Yung So, 3,000 pesos extra dahil sila ay frontliner. Dahil galing yan sa national. Bigay Okay, na national. klaro. Hindi pa yung natatanggap. Ngayon, yan ay di umano ay nasa probinsya na. Mm-mm. Kaya lang, bago nila ibigay sa empleyado, dadaan pa rin yung sanggunian. May approval pa yan. Plus, meron pang isang binabanggit na benepisyo na malaking pera rin. So, sa mga salita, overall, yung 4 na buwan na yon, 4 na 3,000, plus meron pang iba pang benepisyo na hindi pa napapabigay. Sabi ko, bakit po hindi pa napapabigay? In Bukal? short, sino ang sinisisi mo sa pangyayaring yan? Ang nangyari pala, kaya hindi napapabigay ang sangguniang panlalawigan na hindi pa magkaigi. Hindi pa mapaprubahan sa sangguniang panlalawigan. Pero, sabi sa akin yung Bukal, ay obligado nilang gawin niya sapagkat COVID-related case yan, kaya dapat maibigay ang soldong yan, O yung mga hindi ba perang sila yan. regular na nagsasagawa ng sesyon via Zoom o kaya physical session? Nag-physical session sila nung last session na. Kaya lang, dahil sa kakulangang requirements na dapat isumiti ng local finance committee, hindi pa basta maaprubahan ng O, hindi sangguniang kasalanan ng panlalawigan. sangguniang panlalawigan, kundi yung local finance Yan yung binabanggit mo. ng Bukal. Ibig sabihin, may kabagalan yung mga member ng local finance committee. Kaya daw, nadidelay itong ganitong mga benepisyo. Bilis-bilisan natin, ha? Para yung mga benepisyo naman, lalo tigit tayo po ay ilang araw na lang at magdiriwang na ng Kapaskuhan, inaasahan po na pambili man lang yan ng set ng spaghetti para may masarap na pagsalusaluhan ang kanilang pamilya. Yan yung panahon naman talaga na, alam mo yung partner, mga kababayan, yung pagtatrabaho sa gobyerno, mukhang lahat din ng oras kinukuha sa'yo eh. Naaagaw na yung laan para sa pamilya, kaya dapat sa ganitong panahon, dahil nagtrabaho tayo, pakinabangan naman natin yung ating sinusweldo. At yung local finance committee, sinasabi nung nagrereklamo, tulad ng provincial administrator na si Obit Gao, yung provincial treasurer na si Marilo Uy, at yung provincial accountant na si anong pangalan ito, si Banji Ong. Ito yung pinagsisigawan doon sa text na pinoproblema nila itong mga taong ito sapagkat delayed na raw ang dapat matanggap nila. So, yan po yung katotohanan na binalidate po natin yan. Meron po talaga mga perang dapat ay natanggap na ng mga frontliner na yan na nadyan sa bahagi ng ospital ang hindi pa po natatanggap. Ang frontliner po na nasa ospital na yan, hindi lang yan. 16 hospitals na pag-aari Sa ng buong provincial province government. natin. Sa buong province, 16 pong ospital yan. So, hindi lang 3,000 yung marireceive nila. Hindi. Meron ngang isa, yung binanggit sa akin ni Bukal, 4 man 3,000 dapat matanggap na. So, hindi pa natatanggap. 3, Galing sa national yan. 6, 9, 12. Nangangahulugan, 12,000. Bukod doon, meron pang isa siyang binabanggit, si Bukal, na kalimutan ko yung term na ginamit, pera pa rin yun na hindi pa natatanggap So, ng yun. empleyado. Kung Yun yung mga na-receive lang permanent, nila, ha? So, kung ngayon, napasa kamay lang nila ngayon, mukhang mabibilhan kahit ng bagong kasuotan yung kanilang anak, ano? bibigyan natin ng magandang paliwanag Oh. to para tayo parehas. Yung sinasabing may problema at pabagal-bagal ang local finance committee, palagay ko naman, on my own opinion, may problema po ang ating sangguniang panlalawigan. Yan po ang buong katotohanan at hindi po pwedeng itanggi. Ang ating pong minority ay hindi kinikilala yung majority na sa pangunguna ng bagong majority pro leader na si Bukal Sani Ubana. So ngayon, meron po yung still na problema. Ngayon, ano po ang problema ng sangguniang panlalawigan? Deadlock. Bakit deadlock po, ha? Bakit po deadlock? Yung pong annual budget for 2021 ay posible daw na hindi maganap, hindi maipasa sapagkat wala ng time para mag-actual live session ng ating mga Bukal. Yung budget for 2021 ay malaking problema ng gobernador sapagkat pag Last hindi session na ba nila yung dapat daw ay recess na. Oh, Ngayong bukas, Biyernes, dapat daw ay sabi raw ng Vice Governor, recess na tayo bukas, Biyernes. Oo. Sabi doon sa huling session. Mm. Pero dahil may malaking problema ang ospital, may release dapat itong mga pondong ito, dapat ay pagtibayan na naman ng sangguniang panlalawigan, ipasa yan. Kasi ang pera hindi pero pwede. nasa kamay na ba ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan yung pag-aproba
para maipasa nila yung binabanggit mo na pera na dapat na ma-receive ng ating mga empleyado? Yun yung tanong. Ang Kasi sabi ng hindi bukal- naman natin, para sa parehas nating Mm. usapan ngayon, hindi natin totally dapat na masisi at sisihin ang mga members ng sanggunian. Tanungin muna natin, nahan ang papel. Ang problema, ang papel ay nasa local finance committee, hindi pa na isusumiti daw sa kanila sa sanggunian yung mga hinihingi nilang requirements para yan pagtibayin. Ano-ano ba ang requirements? Well, hindi binanggit sa akin pero alam mo naman sa gobyerno maraming proseso yan eh. Oh. Anyway, ganito nga yung sistema ha. May problema ang ating sangguniang panlalawigan. Yan naman ay marami nakakaalam. So ngayon, ito sa pinakahuli, kagaya ng pagbabudget for next year, ang problema dyan, partner, baka reenacted budget. Pag sinabi mong reenacted budget, hindi dyan mapapasama yung balakin ng sangguniang panlalawigan o ng executive department na halimbawa, kinakailangan tayo bumili ng pandagdag pang gamot, pandagdag pang kung ano-ano, sasakyan, kung ano-ano, gamot, PPS, lahat. Hindi makakasama yan kasi magiging reenacted budget lang kung talagang hindi maipapasa within this month ang problemang iyan. So ngayon, wala nang time. Tayo, na Wala nang time. ang problema sa COVID-19. Para yung binabanggit mo na kailangan nating i-purchase, kagaya ng mga PPEs at ang mga face mask, ng alcohol at ng marami pang Pandagdag iba, hindi na mabili. Well, ang dahilan, sa nakitang dahilan ng mga board members, ang sabi ko, bakit bukal nagkaganon? Kasi po, ang gusto ng minority ay sila ang maging temporary chairman ng, anong tawag doon, yung committee of the whole. Nakikita ko na ang pinupunto diba? ng ating kasama dito sa ating palatuntunan. Merong hindi Posisyon na magandang naman. pag-uugnayan, samahan ang mga miyembro natin ng sanggunian. Kaya ang masamang epekto ay naapektuhan ang mga magagandang proyekto at programa na para sa ating mga kababayang Quezonians. Okay, ha? Mhm. Ulitin ko ulit para mas malinaw. Yung budget para sa 2021 ay dapat mapukpukan na, maaprubahan na. Ang problema, ang gusto ng minority ay sila ang manguna. Ay imposible nga naman yun sapagkat anong use ng majority? Dapat kaming majority ang masun kung sino ang temporary chairman para pag-usapan yung budget by next year. Ang problema, Teka, gusto raw ng vice ng minority na maging temporary chairman para dyan sa Committee of the Whole ay si Vice Governor. sa lahat ng pagkakataon, hindi majority decision. Merong mga suhestyon ang mayorya, bagay na kinukontra ng minorya, sa gitna dapat magpanagpo. So, Hindi naman ibig sabihin na majority decision, ito yung dapat na mangyari. No! Lahat sila yung mga miyembro doon. Kung may suggestion ng minority, dapat pagsamahin yan. Hindi naman. Mag-collaborate sila. Yun yung sinasabi nagbibigayan natin. din sila, nagbibigayan din sa ibang Ganyan. hindi. Kahit na sabihin nating op Anong op? No, I mean kahit yung hindi do sa plenary nagkakasundo sila na ganito ganyan. Kasi nga bilang para lang maayos itong mga problema ito. Ang malaking problema ay ito. Ginagawa nila yan. Ang malaking problema nga ito, dapat napakahalaga kasi na kung sino ang chairman ng yung temporary chairman na mangangasiwa sa pagbabudget para sa next year, Ang pagpapasa ng problema budget. dyan, up to now, hindi naman kinikilala pa ng minority group Isa yung yun. tinatawag na bagong mayorya. Kaya yung binabanggit mo, napaka-imposible. Kaya yung sinabi mo rin na posibleng yung reenacted yung budget natin for next year, ay yan yung malamang, mga kababayan. Yun nga sinasabi. Kasi, siyempre, ang gusto ng minority ay ilagay nila si Vice Gov na maging chairman pansamantala para lang pag-usapan ang pagpupondo para sa next year. Ay sabi raw ng majority, bitay ka. Sino bang majority? Ay, ito yung epekto diba? ng kabagalan ng mga taga-DILG naman. O kasi nasa law O nasa department pa kamay yan. nila yung desisyon kung sino Wala pa. i-honor nila. Tama ka. Na kilanlin kung yung majority ngayon ang dapat bang mangibabaw yung desisyon sa bahagi ng sanggunian? Ang mabagal dyan ay yung law department ng DILG. O, hindi si Secretary Anyo, ha? Hindi naman agad kasi ako ng kalihim. hindi medyo separate department yung law department. Ang ng problema DILG. dyan, hindi naman po ang magde-decide ang Provincial Office ng Interior and Local Government natin. Hindi. Ito po inakyat sa regional office nila, maaari pang sa central No. office. After Sa regional, legal inakyat division. sa legal sa law department ng DILG sa Manila. Ay, Yun ang kailan? magbababa ng desisyon. Kailan? Ay still question mark yan. Baka next year baka January, baka Ay, February. baka election, ha? O kaya nga, ang numero nung tatamaan niyang problema yan ay ang buong lalawigan. Kasi tinan mo, kahit ang gusto gawin ng gobernador para budgetan for next year, itong mga problemang ito, dagdagan ng budget, kung ano man,
hindi magagawa kasi magiging reenacted budget niya dahil hindi nga may pasa. Ay ano na petsa ngayon, 17. January na susunod na buwan. So pero sabi nga sa akin ni nung Pwede naman kausap sila kong bukal, mag-marathon. pwede. 1 week lang kaya. Oo, sa Senate, sa 1 week Kongreso, lang kaya. ginagawa yan. Pwede. Hindi, kaya nangyayari sa Senate at sa yung mga BICAM nila, ganyan-ganyan. Siyempre, takot sila sa presidente eh. Ngayon, itong ating local, Kailangan ba yung mga katakutan tayo para magtrabaho sila? hindi, ito kasing ating local, ang problema itong ating local na mga board members, hindi takot hindi naman sa takot, kundi parang hindi nila ganon kabilis sinusunod ang request although sinusunod nila mag-convene, ganyan, may isang ang problema, sino mag-lead? Siyempre, pag nag-lead na yung minority, abay, teka. Tumbukin mo, sino? Hindi, gusto nga nila si Vice Gov ang maging chairman. Sabi ng majority, hindi naman pwede, kami majority. Dapat majority ang masusunod ko sino. Kaya nga may majority, kaya nga may minority. Para ano pa? Para lang yan sa isang bahay na senaryo na nagtatalo ang mga anak. Ang sasabihin ng magulang ng ama at ina, bahala kayo dyan. Well, pag sinabing bahala, ang side effect niyan ay ang maliliit na tao ang maapektuhan niyan. Lalo na yung mga sana wag madagdagan sa next year ang tatamaan ng COVID. Kasi nga problema paano ka makapag-purchase ang probinsya ng kailangan mga supply para dyan sa pag-address ng COVID? Kung reenacted budget, paano? Ay hindi naman pwedeng gawin ng gobernador na gastos dito, gastos doon. Kaso naman ang aabutin mo. Ay magkano ba ang ating taon ng budget ngayon 2020 para more or less alam na rin natin kung magkano yung ating gagastusin na pera sa 2021? Well, hindi nabanggit yung sila alam na nila, hindi naman inilabas nila, walang press release na ang budget for next year, for 2021 ay ganitong figure. Unlike ng city government, nabanggit sa akin ng mga committee chair doon na although bumaba, parang less than 3 billion, kung di ako namamali, kung tama pa yung mag-abono ka ha? So, hindi nga. Kaya nga, sabi ko, hindi ako sure na sure. Pero, ang sure ko ay wala nang problema city na natapos na nila. Ang probinsya ang may problema. Yung mga municipal, nakapag-budget na yan, pero hindi, may mga ginagawa silang para sa mga municipal kung paano. Kasi nga may gusot lang. Ito talaga Sangguniang yung Panlalawigan. epekto ng hindi pagkakaunawaan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Naapektuhan, ultimo yung usapin ng pagbabudget. Kaya nga, kasi mayroong mga gusto si governor na mga bagay na hindi pwede magawa. Kasi ang katulad ng mga board members, sabi, teka, hihigpitan namin. Baka magkaberya. Ang dami nang ang kasong inaabot ng nakaraang administrasyon. Baka mapagaya. Kasi nung nakaraang administrasyon, pati yung mga bukal at kasalukuyang bukal ay sumabit, nakasuhan, kasama sa kinakasuhan. Ngayon, kung ang gagawin na Sangguniang Panlalawigan ay approve dito, approve doon, ay pag may nag-file ng kaso, sasabit sila. Teka, sabi nung iba natin mga kabayan, mga bukal naman noong una approve din naman ng dating gobernador. Ngayon lang naman sila pumapalaga. Well, that is to be fair ha, to be that fair. Is Para another po story. sa palansyado natin, baka yan ang hinihintay niyong marinig. Dapat kasi consistent tayo doon sa ating pagtindig, sa ating paninindigan. Alam mo, may pagkakataon, doon sa boss mo, sunod ka ng sunod Pero napasin mo, dumatakbo pa na, parang hindi na tatama itong ako sunod na sunod. May karapatan din naman ako mag-oppose. Hihintay mo pa ba yung matagal na panahon bago ka pumalag? Well, yun yung nangyari. Nakita kasi ng Sangguniang Panlalawigan nung nakaraang administrasyon, sunod sila ng sunod, siyempre, ganyan. Pero nung makita nilang may sumabit at may kakasuhang kasalukuyang bukal at dating bukal, nag-isip sila kaya medyo umangat sila. Teka, hindi kami papayag mag-approve yan sapagkat pera yan. Ay kaganyan, tingnan mo naman partner, hindi naman sa pagganot. Ayaw ko nga mag-discuss nitong ganito. Gusto ko nga sa mga susunod na araw po natin pag-uusapan yan, ibibitin po namin kayo ngayon dito sa ating palatuntunan habang sumasarap puputulin natin ang ating pinag-uusapan may kaugnayan sa talagang hinihintay hanggang ngayon ng mga empleyado yung mga kanilang dapat na makamit, lalo't higit kailangan po natin ng pera ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pero dahil dito na po natatapos ang ating pagtalakay mga kaubayan, kagaya po ng dati, mag-iiwan tayo ng mga mahalagang salita na magiging gabay po natin sa ating araw-araw na paggawa. Ang ating magandang kasabihan ngayon at dapat lagi nating tatandaan, maging gabay natin sa ating pangaraw-araw mula po kay St. Francis of Assisi, start by doing what's necessary, then do what's possible. And suddenly, you are doing the impossible. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tudor. At ako naman po, si King Cormaran para sa programang
Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.